ang nangyari, doon sa pintuan, may lumulutang na plastic. Kung saan wala namang pumapasok na hangin. So, paano siya, lulutang? Pag-check nila ulit sa taas. Yung plastic, nakalutang lang siya. As in, nakalutang siya. Hindi siya gumagalaw. Nakalutang lang siya doon sa kama. Siguro around 1 p.m. which is patay na oras talaga. Natutulog siya doon sa sala nila, which is downstairs. Tapos maya-maya, yung bola daw nung anak niya na volleyball, unti-unting gumaganon sa stairs. Wala namang tao. Sinabi niya lang sa driver niya na jowa na, bilisan mo yung takbo. Oh my God. Sabi ko sa ng friend ko, ang nakikita niya raw, may tumatakbong ganun, na malaking figure na kulay black. Ako wala naman akong kwentong lola, lolo, since yung sa father's side ko ay sumalangit na. Tapos yung sa mother's side ko buhay pa. Pero may kwento ako sa tita ko. Kwento to ng tita ko nung college siya sa Baguio. Di ba sa Baguio, maraming mumo daw. Kasi daming nagpaparamdam din doon. Oo, sa teacher's camp. Tapos yung tita ko na yun, nagdo-dorm siya. Kasi nag-aaral nga siya sa isang college. Ay, hindi siya dorm pala. Parang boarding house. So, maraming bunk bed. Tapos, alam niyo, may landlady. Tapos, share kayo ng, common living room. Meron silang boarding house na marami siyang doll. Na alam niyo, pag pinipindot, yung magsasalita, I love you. Ganun. Creepy talaga ng mga ganun. Pero ako nung bata, may doll din ako na ganun. Tapos marami daw siyang ganun. Kasi parang mga collection niya daw yan na parang inuuwi ng tito or tita. Parang gift sa kanya. Tapos lahat yan nasa kama niya. Tapos, yung ka-boarding house niya na yun, theater actress. Tapos nung isang araw sa college, sa SLU, bigla na lang daw siyang sumisigaw na parang, aray, may sumaksak sa akin, ganun. Tapos akala ng mga tao, nag-acting lang siya kasi nga theater actress. Tapos wala namang dugo anywhere. Tapos yun pala, nasaksak siya gamit ice pick sa banyo, sa women's CR. Kaya daw hindi dumudugo. Kasi nga, di ba, pag sinaksak siya ng ice pick, hindi siya mag-bleed. Namatay na si ate girl. Tapos, yung mga doll niya, naiwan pa kasi hindi pa nakukuha lahat. Tapos, may kasi sila, may curfew, may time na kailangan ng matulog. Yun, gabi na. As in, natutulog na lahat. And syempre, hindi mo naman a-attempt na lapitan yung mga gamit ng namatay. Ayun nga, nakahiga sila lahat. Tapos biglang may tumunog daw na doll. Oh my God! As in, nagsalita yung doll. Tapos sabay-sabay daw sila tumakbo palabas ng boarding house. Pero marami sila? Oo, marami sila. Kahit sino naman kasi makarinig ng nagsasalitang manika, tatakbo talaga. Creepy kasi talaga. Speaking of boarding house, nung college kasi, syempre, uso yung retreat. Nung retreat namin, sa isang retreat house siya sa Batangas, ang napunta sa aming room is dorm type. So, puro bunk bed. Yung parang bilibid. Ayun, basta yung maraming double deck. Since nung time ko, 2 block kami, nagsabay ng retreat. So, 2 section kami na puro girls. So, yung isang section, siguro sobrang close nila. Ayaw nila maghiwa-hiwalay. Move nila yung beds para magdikit-dikit. Kasi siyempre, baka natakot, ganyan, nakakarinig ng kwento about dun sa place. Tapos yung blockmate ko, bigla siyang nagsabi na, huwag niyong galawin, gumanon yung blockmate ko. Nagagalit, gumaganon siya. Tapos yung pala, may bantay dun sa dorm, which is, hindi ko alam kung anong entity siya. Basta nagagalit siya every time na ginagalaw yung beds. Nung una, syempre, ayaw maniwala, ganyan. Pero, parang, hindi mapakali yung blockmate ko. So, in the end, hiwa-hiwalay na lang din yung beds. Tapos nawala yung kung ano man yan. So, siya yung nagbabantay doon sa place. Tapos yung isa nakakaramdam. Oo. Tapos ako pala, may naramdaman ako doon pala. Kasi nung gabi, tahimik. Kasi lahat tulog Parang may mga nag-uusap na sobrang late na, ganun sila. Sabi ko, sino nag-uusap? Tapos, yung katabi ko, buta, gising pa. Sabi ko, narinig mo yun? So, narinig din daw niya. Pero walang tao sa labas kasi lights off na pagdating ng 10 p.m. So, may mga narinig din siya na sobrang maliliit. Maliliit na boses. Katakot. May experience din ako na ganyan, na may boses, pero hindi yung maliliit. Naalala yung friend ko na may third eye, yung kwento ko kanina. Kasi tumatambay kami minsan dun sa bahay nila. Kasi yung bahay nila, hindi naman siya luma, modern siya, pero matagal na nilang tinitirhan. Tapos may bago na silang bahay. So minsan, wala lang nakatira dun sa bahay na yun. Tapos kapag ganun daw kasi,
pag walang nakatira, may ibang tumitira. Oo, lalo na kapag hindi na ano talaga, Oo. natatauhan. Ayun nga, nung tumatambay kami doon, maulan pa naman noon. As in, kumakain kami sa may dining room. Tapos empty yung ibang taas, baba, gilid. Kami lang, nasa dining room lang kami. Tapos biglang boses ng lalaki na parang tao po, gumanon siya. Tapos tumahol bigla yung mga aso kasi tumatahol sila. Tapos tinignan nung friend ko na nakatira doon. Ginanon niya. Kung may tao sa labas. Wala namang tao sa labas. Wala ding nag-doorbell. Tapos wala ding nasa paligid. Wala nang sumunod na tao po. Pero yung mga aso, tuloy-tuloy lang sila na tumatakol. Tapos parang yung isa, yung may third eye, wala siyang nakita. Pero sabi niya, hala, ba't sila, ganyan lang sila, ngayon lang sila nagkaganyan. Tinutukan yung mga aso. Parang siguro 10 minutes na tumatahol-tahol lang yung mga aso. Wala naman nang nangyayari. Tapos nagtitinginan lang kami. Tapos nag-joke-joke. Tapos nung makita kami sa kwarto niya. Tapos nagkakintuhan lang kami. Alam ko nagtatakutan din kami nun. Kasi maulan. Masarap pagtakutan. Tapos biglang yung dalawa na magjowa kasi sila, biglang nagkatinginan sila. Tapos sabi niya, narinig mo ba yun? Gumanon. Ako, parang, wala kang narinig. Pero syempre, ina-enjoy ko yung takutan. Sabi ko, ano yun? Gumanon ako. Sabi nila, may narinig silang boses ng bata. Na sabi, kuya, gumanon. Oh my God. As in, kuya. Tapos, as in, super, nakita ko yung nila, yung pagkatinginan. So, hindi siya, malalaman mong totoong nangyari. Speaking ng may nabulong-bulungan, sa bahay namin, yung kapatid ko, siya yung madalas talagang makakita, tsaka maka-feel. One time, galing daw siya ng school, high school siya nun, pauwi na siya ng bahay, tapos walang tao sa bahay namin. Kailangan mo kasing gumanon sa gate namin para mabuksan yung lock. Pag ganun niya, may gumanon ng kamay niya. Ganyan pa naman yung lock namin sa bahay. Pag ganun yung, as in dinakma yung braso niya. Takot siya, takbo siya, ganyan-ganyan. Tumambay siya doon sa tindahan ng friend niya. Doon. Tapos inantay niya sila, yung parents namin, na makauwi. Di ganyan, pauwi na siya. Doon na siya, nakapaglapag na ng mga gamit sa kwarto, ganyan. Patulog na siya. Tapos, sa pagkahiga niya, may gumanon sa kanya, sa paa. Tapos pag ganon niya, may mga maliliit daw siyang nakita. Tapos gold yung buhok. So parang ang sabi, baka ikaw yun, na baka daw pinagtitripan siya ng mga duwende. Tapos hanggang pag yung malaki na siya, nagpapakita pa rin daw yung duwendeng maliliit na may gold na hair. Sinasabi ng parents ko na baka swerte daw yun. So, ayun. Merong hindi na to related sa mga previous kwento, pero may naalala lang akong kwento na, naman siya, telephone, ganun. Kasi nasa Dubai pa ka nun, sa yung nanay ko. Tapos, tinatawagan namin yung lola ko sa probinsya. Kasi landline pa lang yung, hindi pa sila masyadong, sa internet, sa mga Skype. Tinatawagan namin yung landline ng lola ko. Kailang tawag siya, tapos may sumagot. Sabi, hello? Tapos, paulit-ulit, hello? Tapos may nag-hello sa kabila, hello? Diba minsan, kapag hindi kayo magkarinigan, paulit-ulit lang kayo nag-hello. So, paulit-ulit siya nag-hello. Tapos, sobrang tagal ng phone ko na, hello? Tapos, sumasagot na ng maayos. Sabi ng nanay ko, andyan ba si yung lola ko? Andyan ba siya? Kasi yung boses, iba. Yung boses, parang ka-boses siya ng isang tita ko. Pero isang ibang bahay na yun eh. Parang 20s, 30s na babae yung sumagot. Andyan ba siya, nanay ko? Sabi, ha? Sino? Sabi, andyan ba siya? Sino to? Sabi, sino? Tapos biglang sabi nung teka lang mga bata, tumahimik kayo. Tapos nung naka-loudspeaker na yung nanay ko kasi gusto naman yung lola ko. Biglang may choir ng bata na, yay! Tapos biglang, teka lang, tumahimik kayo. Tapos nagkakatingin na kami ng nanay ko. Kasi same number naman. Yun din tinatawagan namin. Hindi naman pwedeng ma-redirect yun sa iba. Kasi yun lang yung linya. Tapos biglang sabi, alam mo yung parang may gumamit ng voice changer. Sobrang curious kasi ako. Kasi parang ang tagal-tagal na nag-hello-helloan lang sila. Meron nag-call! May nag-call! Oh my God! Kala mo, Tapos hindi pa siya uso nun, diba? Parang hindi pa siya, narinig man lang siya sa TV pag may nag-voice changer. Biglang sabi, hello? Sino to? Gumaganon. Sobrang tagal. Parang, hello? Tapos nawala na yung mga bata, nawala na yung babae. Tapos yung boses lang na yun, paulit-ulit. Tapos parang sobrang nakakatakot kasi ang lalim. Parang totoong boses siya, nag-morph. Tapos biglang hindi naman maintindihan. Pinatay na lang namin kasi kinakabahan na kami. Tapos nung tumatawag uli yung nanay ko sa number. Wala nang sumasagot. Tapos nung the next day, tinanong niya yung lola ko. Sabi, parang natawagan niya na,
Tapos sabi niya, bakit sino yung sumagot kahapon? Si ano ba yun? Sabi niya, si Melissa ba yun? Nakapitbahay namin. Sabi, hindi, kasi wala namang tao sa bahay kahapon. Nilalock yung door, nakalock lahat, walang makakapasok, kahit yung kapitbahay. Kaya hanggang ngayon, iniisip ko kung possible ba na sa technology lang, like baka Nagpa-redirect. nagloko. Pero kasi ang weird ng, sumasagot din sa kanya eh. Parang kausap siya. Pero parang uso dati yung yung parang yung sa call, pag telepono. Yung nagkakalituhan ng linya? Pwede kayong tatlo sa call. Diba? Diba? Pero yung kasi, pag same landline. Same. Tapos wala naman kami ibang landline doon sa bahay na yun. Isa lang, sa lola ko lang. So yun, thank you Miss Jel for joining us. Thank you so maraming much. salamat. Meron pa po kaming mga kwento from our MV Squad's Ken. Tatawagin na po namin siya ngayon. Yes, Halika dito. welcome. Yeah. So yan. Narinig mo yung mga kwento namin kanina. Nakakatakot ba? Sobra. Ikaw, may kwento ka. Meron ako. So, ito around around UST tsaka FEU. May event kasi sa FEU nun. UST represent. Kasi May event sa FEU nun dati. Tapos, nakaamoy ako ng amoy patay. Like, yung amoy ng ng bulaklak. Tapos, pag may patay, di ba mayroong mga bulaklak? Ganong amoy siya. Tapos, akala ko ako lang talaga nakakaamoy. Tapos, yung isa kong friend, sabi niya, Kenneth, nakaamoy ba yun? Sabi ko, ako nakaamoy ako ng parang amoy patay. So, binaliwala namin yun. The next day, siguro 2-3 days nakalipas, even yung iba na friend namin, naamoy nila. Tapos, nung kinagabihan, nag-scroll ako sa TikTok. Kasi nag-scroll lang ako. Lumabas sa TikTok yung yung content na ganun, na taga-UST yung nag-post na, kayo lang ba yung nakakaamoy ng amoy patay? Sabi namin nila, anong meron sa FEU tsaka UST? Ganyan. Tapos may theory sila na kasi yung around dun sa Espanya, may puno daw ng doon. Yung alam mo nila sa pagit. Oo, Kalachuchi ba yun? Kalachuchi Hindi ba? ko sure. Ganun daw, may puno daw. Tapos parang daw yun, Namumulaklak na yung namumulaklak daw ganyan. So hindi ko alam kung ano yung totoo Parang daw. kung estudyante ako, may ganun nga rin. Na Diba? may, Bulaklak. pero yung kalachuchi nga yan. Di ba Kalachuchi siya? Wala baka may Yan ako. nagpaparamdam. So, eto na yung experience ko talaga na experience ko ganyan. Sa shoot, sa prod. Kasi may shoot kami sa Angat, Bulacan, and siya, gubat. So, kapag gubat yan, tas gabi pa yon yung shoot namin. Ang tanging ilaw namin nun, torch, tapos, onting lights, since kailangan madilim yung maging visual. Gabi nun, tapos parang yung production coordinator namin, sabi, parang, yun kasi parang nakakita siya. Ganyan, nakaramdam siya, ganyan. Tapos, yung DOP namin, nung nag-shoot na sila, like, nakaset up na yung camera, ganyan. Nagulat siya kasi may biglang, katabi ko lang siya. DOP, ako EP, tapos yung katabi namin, director. Nagulat ako sa kanya, gumanon siya bigla. Ang niya, may gumanon sa niya. Gumanon sa dibdib niya, gumanon. Tapos nung after nung shoot namin, nagkaroon ng parang usap-usap, ganyan. Yun, yung iba nakaramdam. Kasi nung time na yun, ewan ko kung naniniwala kayo kapag may mga production shoots kayo sa labas, dapat daw kapag nag-shoot kayo sa labas, lalo na gabi and gubat pa, kailangan mag-aalay muna kayo ng anything, kahit anong food, ganun para sa hindi kanya. rin Tapos, wag nyo kakalimutan yung luya sa bulsa, kahit saan, basta sa katawan Ano yan, nakadikit. Nakadikit sa katawan. Oo, nakadikit Ano siya. yan kapag nagsushoot sa mga magubat, ganun? Oo, like province, ganyan. Nag-shoot kayo sa mga province. Kasi yun daw yung pangtaboy, ganyan. Yun yung sa production shoot na experience ko talaga. Wala, ang hirap isipin na sa mga shoots pala, may ganun. May ganun may experience. Pero nakakatakot yung pag na-feel mo talaga, na may Oo. physical. May kwento pala, hindi siya ghost. Like, na naginip kasi ako, bata pa ako nito. Tapos nasa maliit akong bed. Tapos nasa paanan ko may mga damit. And then naginip ako. Tapos, sa panaginip ko, medyo violent. Andun si Angelica Panganiban. Kwento ko lang slightly panaginip ko. Si Angelica Panganiban nasa kotse. Tapos pinasabog ni John Regala. Ayun si John Regala. Tapos lumalapit daw ako sa mga tao. Sabi ko, pinatay ni John Regala si Angelica Panganiban. Tapos walang naniniwala sa akin. Yung iba hindi ako maintindihan kasi nasa Dubai daw ako nun. Tapos mga security guard na Arabo yung nakakausap ko. Tapos edi sobrang nakatakot yung panaginip na yun. As a bata na may pinatay. Tapos nagising ako. Traumatic siya. Tapos biglang may naramdaman ako gumanon sa ulo ko. Parang akala ko bola. pinatukan, ganun. Parang ang lakas. As in, napaganon yung ulo ko. Sa pagkakaalala ko, as in, ang vivid kasi ng memory. Parang gumanon pa ako sa may paanan ko, sa may mga damit. Hinahanap ko yung bola. Kasi parang may nag-bounce talaga. As in, may gumanon. Tapos nung na-realize ko na wala, kinilabutan ako, tapos natulog ulit. So, iniisip ko if isa lang ba yun sa moments na parang half asleep pa yung katawan mo, kaya nakakaramdam ng ganun, or may something ganun. Baka pinapa-feel sa'yo na kailangan mong... Nagising ka ba? Nagising ako. Baka kailangan mo talagang magising doon sa Panaginip. nightmare na Speaking of bola, yan, may isa pa akong experience. Sa bahay naman to, kung saan ako nakatira ngayon.
yung bahay kasi namin 2 floors siya. Tapos dati, yung kwarto namin, siya, double deck, tapos walang pintuan talaga, like, lang siya, open. So, double deck siya, ganyan. Nung, way back grade 11, grade 12, ganyan. Nung senior high school kasi ako, ang tulog ko talaga madalas, 2 a.m., 3 a.m., ganyan. So, sobrang, lala ko magpuyat. Scroll lang ako sa phone, ganyan. Tapos, nung may time na nakahiga na ako sa kama nun, nasa taas ako ng double deck, May narinig akong, tunog ng bola na nagdidribble sa baba, sa sala namin. Ang ginawa ko nun, hindi naman ako natakot kasi mamaya meron lang naglalaro. Pero nasa isip ko, 2 a.m. may maglalaro ng bola. So ang ginawa ko, bumaba ako ng sala. Kasi gusto ko malaman baka may tao, ganyan. Walang tao. Even sa CR namin, walang tao. So after nun, tulog ako. Pinatay ko yung phone ko. Nagtaklob ako ng kumot. Tapos natulog ako. The next day, dito ako pinakakinalabutan. Yung isa kong babaeng pinsan, kwento ko sa kanya. Hindi ko pa sinasabi sa kanya kung ano yung narinig ko Ate, may may kagabi 2 a.m. May narinig akong parang dun sa baba natin sa sala. Ang sabi niya sa akin, Ken, yung parang nagbabasketball. Sabi ko, same tayo. Tapos isa ko pang pinsan, lalaki. Kinento ko sa kanya, same kami na. Hindi ko din sinabi yung narinig ko. Tatlo kaming nakarinig ng ganun. So, ngayon naman, wala naman akong naririnig na. Pero parang, kasi may nakwento sa amin na parang merong bata ata na nagpaparamdam din sa bahay na. So, feel ko meron siyang, may bola siya. Kasi feel ko. may narinig siya na mahilig sa bola. Yung yung last na kwento ko, experience ko din siya. Doon din same bahay din. Tapos, naka-double deck din kami niyan. Tapos, andun kasi mga pinsa ko nung time na yun sa bahay namin. Bale, 3 siyang kwarto. Isang kwarto, tas kwarto ng ate ko, tas kwarto ko. Yun, naka-double deck siya since nasa taas ako, ganyan. Cellphone ako, tulog ko nga, diba, 2 to 3 a.m. So, scroll ako sa Facebook, ganyan, Instagram. Tapos after nun, so may nakakita ko, aninag talaga as in ang clear nun sa sa naalala ko na may shadow akong nakita na dumaan or bumaba. Ang ginawa ko, gano'n naman, bababain ko na naman kasi mamaya ka may tao. Ginawa ko, binaba ko. Pagbaba ko, tinignan ko yung sala namin, yung CR. Yung mga pinsan ko, di ba madami kami na nandun. After nun, nung pagbaba ko, so walang tao, umakyat ako. Pag akyat ko, chinek ko yung 2 kwarto. Tulog silang lahat. Ayan tayo. Sabi ko, ayan na. Sabi ko, tulog silang lahat. Sino yung bumaba dun sa Tapos kinunto ko din siya, ako sa sarili ko, or nabasa ko lang din siya. Parang kapag daw may na-feel ka, or naramdaman, or nakita ka, kailangan makwento mo siya sa ibang tao. Even sa panaginip, kapag halimbawa na nanaginip kayo naanuhan kayo ng ngipin. Kasi bad omen. Oo, na parang kapag ka ka ng ngipin, may mamamatay or ikaw yung mamamatay. So kapag ganun daw, ikwento mo yan, kailangan may makaalam, kahit isang tao, na naginip ka ng ganun, para matanggal yung curse. Kailangan mo siyang makwento. Buti na lang lagi akong nagkukwento ng panaginip. Ngayon, di ba nagkukwento tayong nakakatakot? Sabi nila, kapag kunwari takot ka, pag naramdaman ng mga mumu, at takot ka, mas lalo kang ma-attract sila. Mas lalo kang ma-attract. Parang mas lalo kang pagtitripan. Tapos naalala ko, may moment na, yun nga, nagtatakutan din kami ng friends ko. Yung same friend ulit, na may malaking bahay. So, andun na kami sa malaking bahay. Tapos doon kami sa may room niya. Tapos yung room niya na yun, ang raming stairs. Kasi parang 4 floors. May stairs, may attic. Tapos yung attic na yun, sobrang creepy. Although nakapunta na kami nun. Nung time na yun, walang nandun sa taas. Walang gumagamit. Walang party, walang tao. Tapos hindi nagkukwentuhan kami, mga 2, 3 a.m. nun. Tapos biglang yung isa, nagtitrip, pinatugtog yung tiptoe through the tulips. Yung nakakatakot na. Through the tulips. Sa Conjuring. Ata. Tapos, hindi nakatakot. Parang may yung mga matatakotin, sinasabi nila, wag na i-play. Tapos, yung friend ko, biglang nilock niya yung door. Tapos akala ko, kasama yun sa pananakot effect. Parang ini-enjoy ka lang yung music. Tiptoe through the window. By the window. Tapos nung nagtatakotin na kami for real, na hindi na, wala nang halang. Wala nang music. Wala nang music. Doon na kami sa lapag, naka-circle kami. Tapos may kwento yung friend ko about sa tatay niya na nagparamdam daw. Like nung ililibing na daw, rinig daw nila yung bakya niya, na siya lang yung sumusuot, yung bakya niya, na naglalakad. Tapos ando sila sa sala, nakita nila na nag-sink yung mattress na... As in, parang may umupo, may humiga. Tapos yun yung kwento. Tapos biglang na-bring up ng friend ko na alam nyo ba, kanina nung pinapatugtog natin yung tiptoe, may narinig akong mga yapak from taas, bumaba. Kaya niya sinara yung window. Kaya niya sinara yung lock. Door. Yung para sure na, para hindi sila makapasok. Tsaka,
Hindi ko alam, baka feel ko yung akin, malikmata lang, or baka gusto ko lang takutin yung sarili ko. Pero parang may nakita kasi yung shadow ng something, na parang may gumagalaw sa labas. Tapos yun nga, may mga natatakot na, sabi wag na ituloy. Ayun, feel daw, parang naramdaman din daw nila kasi na gusto naming magtakutan, kaya gusto nilang magparamdam. Tapos ito pa, yung may, di ba may bahay pa silang luma, yung kung saan yung may nagtao po, tsaka may hello. Meron silang attic din doon. Yung parang attic na ganyan, parang crawl space lang. Hindi siya yung attic na malaki. Para lang siyang storage room. Naka-open lang siya lagi. Tapos every time every time na pupunta kami doon, napapatingin ako, pero hindi ko masyadong isip. Hindi ko nga napansin na attic siya until ikwento sa akin ng friend ko na, alam nyo ba, dun sa attic na yun, may something. Tapos lagi daw siyang nakasilip through the gap. As in, lagi daw siyang nakaganon. Ganun. Naiisip ko siya. Na-visualize ko. Kaya last time, nung punta kami dun, gumanyan lang ako, pero hindi ko siya tinignan ng matagal. Tapos tinanong ko nga, baka mamaya may nakatira sa attic nyo na hindi nyo sure. Pero wala daw. As in, nararamdaman niya na may something lang talaga. May entity or something na andun sa attic. Lagi lang gustong sumilip pag may mga tao. Sana walang namang magpakita sa amin ngayon. Yan pala. Tsaka sana sa mga nakikinig sa upuan natin yan, wala din magpakita sa inyo. Kasi syempre, kung natatakot kayo, baka mamaya may lumapit. So, pagkakatuwaan lang na nagkwentuhan tayo yan. Kasi syempre, it's Halloween special. Yes. And sa mga nakaabot hanggang dulo, thank you for watching Metro Viral! If you enjoyed this video, make sure to like, comment, and subscribe. And again, this is Upuan Natin Yan, where we sit and discuss anything and everything under the sun. Bye! Bye! Happy Halloween, guys! Oh.